Good morning everyone. Maayong buntag ka na tuntanan sa ato mga media nga naakaroon ninyo bisan sa kabisi sa ato ang panahon. Okay na lang, okay na. Okay. Sige po. So later on, i-recognize ato itong mga kaubanan sa buhat na naakaroon. Good morning, retired Police Colonel Angel Sumagaysay, ang atong head sa Public Safety and Security Office. Maayong buntag, sir. Okay, you can use our kanang wireless phone. Microphone. Level up. Level up ang microphone. Yeah. Mayong buntag sa tanan og daghang salamat sa aning time nga pag-invite ninyo sa Public Safety and Security Office. Mayong buntag pod og daghang salamat nga niapod ang ato ang batan-on og ma-update nga usa ka commander diri sa Davao Region, si Brigadier General Ronnie Babak, sir. Mayong buntag. And of course, ang tigpamaba sa DCPO. Tigpamaba, no? Si Ma'am Hazel Tuwason. Again, dagang salamat sa higayon o at least kahit papaano ma-share namo sa inyo kung unsay update karon no sa ato ang mga preparations ilabi na sa umaabot nga Undas 2024. Maraming salamat, Sir Angel. Bisag doble-doble ang schedule ni Sir, pero andito pa rin siya at nakakasama natin. Sige na long time, no? Nga dugay na ito nakauban si Sir Angel. And of course, nandito po yung commander ng ato ang 101st Infantry Brigade na nakabasa po sa Mako, Davao de Oro. Andito po si grabe kakugihan, Brigadier General Ronnie Babak. Sir, hello po. Good morning. Good morning to everyone. Good morning to the members of the media here in Davao City. Thank you for giving me the opportunity para maka-attend kami press con kami buntag. For me also to tell you what are our operational activities. Operational activities as we continue to sustain an insurgency-free area of responsibility. Okay, thank you, sir. Yes, oo. Marami tayong questions para sa ato ang military mamaya. And expect the unexpected questions, General. Captain Hazel Tuwason na to spoke sa ato ang DCPO, the only Rose. Yes, ma'am. Mayong buntag. Sir, Babak, sir. Mayong buntag, sir. Isa akong tatan niya si Sir Angel Sumagaysay. Retired but not tired, sir. Isa rin siya sa mga idol sa Davao City Police Office, no? Snappy, the former DCDO sa Davao City Police Office, Sir Sumagaysay. For the... Okay. Yes, of course, sir. For the Davao City, ma'am, nagpabilin pang hapsay ug malinawon. And then for the Undas 2024, ato nang pagahisgutan. And then, nagpasalamat mi sa kanunay nga pag-imbita sa Davao City Police Office para makahatag sa o kanang update sa security nato di sa ato ang syudad. Okay, ganahan ta atong retired but not tired. Yo, gumamay zaloy. Tired tayo. Okay, anyways, unahon sa nato ang security update, ma'am. Kaon sa nato ang Davao City, ma'am, kumusta ang ato ang security sa Davao? Peace and order, ma'am. Yes, ang peace and order di sa ato ang syudad sa Davao, ma'am, no? Sa ako ang giingon, napabilin nga hapsay malinawon, and then sa ato ang mga kampanya kontra illegal nga droga, napabilin gihapon nga abtig ato ang mga kapulisan for the number of accomplishment for this week na atay more than 1 million, ma'am, sa ato ang confiscated illegal drugs sa Cebu. Wala pa ilabot dihan sa marijuana, and then sa mga those firearms, illegal gambling, usaban pa nga mga angay pagkabuhaton sa atong kapulisan is nagpadayon gihapon, ma'am, within the last week daghang accomplishment dili lang sa 4 focus directives at na din atong implementation sa Davao City Ordinance. Atong i-inform ang tanan, ma'am, nga naatay mga city ordinance nga wala mawala, daghang mga nadakpan, no? Like last week naatay 161 sa half naked, ma'am, no? Nga mga kaisona nato wala sila kabalumang naagihapon, no? Wala na mawala nga ato ang city ordinance diri para makita sa mga katawan nato labi na sa mga bisita nga ang taga Davao City is disiplinado o dili ta mga violators diri sa ato ang mga city ordinance labi na sa ato mga balaod nga ato ang gipatupad diri sa Davao City, ma'am. Thank you, ma'am. Maraming salamat. And what about ang ato ang military, sir, under sa AOR ng 101st? Kumusta po? So for 101st Brigade now, we among gina-continue ang pag-ensure na
sustain namo ang insurgency-free area responsibility, which is the whole province of Davao de Oro, half of northern municipalities of Davao del Norte, and 4 municipalities of Agusan del Sur. So we continue to conduct the so-called preventive combat operations, no, and secure all development projects, and the conduct of the so-called multi-level coordination with different stakeholders, especially our civil authorities, our governors, and the mayors. As a result, lately we received the surrender of those former rebels who went on Lilo status, no, for them to join the mainstream society. No, last September 23, we did it to 60 IB. No, last October 23, we did it to 25 IB. Wherein in those two activities, we received the return, no, to the force of the law of 66, no, former members of the communist terrorist group in their responsibility, including some of the parents that we have kept, no, without surrender in the past years. Our strategy, Mangyod, no, it can be likened to sorry, no, maot lang ko binisaya, pagka-supply pa, no, what we are using now is kanang tuyod na ba? So we really have to get everyone na naglaylo for them not to be used again by those who wanted to recover para makabalik sila sa freed communities namo in our area of responsibility, especially the so-called geographically isolated in the press area. So far, mo ito ang ginahimo sa 10 of First Brigade. We continue to sustain the gains, the so-called gains of the units under 10 of First Brigade when we were able to achieve an insurgency-free area of responsibility. Okay, thank you so much, sir. Maraming salamat, General. Thank you sa inyong presence, sir. Grabe ka, kuan ka, sa may ka ng pinakalit na invitation niya go dayon si General. Okay. At this point, unahon sa nato ni kuan, kaning approaching nato nga undas na kalag-kalag sa city, sir. Sir Angel, sa Magaysay, sir, unsa ang preparation nato, sir? Thank you. Pero kanya siya, this correlates doon sa statement ni Sir Babak, no, para at least grab ko na lang yung opportunities. Kahapon, yesterday, we celebrated the 2nd anniversary of Davao Region Insurgency Free. So kung makita ninyo, tibuok region na gita, sir, no, kahapon nato i-celebrate, and this was attended by the different commanders of the different security units in Davao City, to include pati ang mga PNP nato. And of course, ang mga stakeholders nato, ug atong mga rescued brothers and sisters, no, nga dako pod ang ilahang gitabang nganong naging insurgency free ang Davao region. And of course, ang Davao City nga maoy the first LGU sa Davao region nga na-declared as insurgency free. So mao na kagahapon ang highlights nato. And sa preparations naman ng UNDAS 2024, may mga series of coordination meeting, in particular security coordination meeting na gipaygayon ang Public Safety and Security Office. And this is of course in coordination even with the private management, no, ng mga cemeteries diri sa Davao region. We have 34 cemeteries o kadaghanan ani, no, public, but ang pinakadagko nga mga sementeryo pod kuning ato ang mga private nga naa diri, labi na diri sa sentro. Well, during the coordination meeting, we presented our security plan for UNDAS 2024 o nigawas po ta og mga guidelines. So, guidelines for the visiting public and guidelines for the concessionaires. Katong gusto mamaligya sa sulod o sa gawas ng sementeryo, ilabi na sa mga private, no? And ang tanan naman nag-agree, no? Even ang mga rules din na sa sulod o sa gawas. So, kini siya naagrihan ka grupo ug mauni siya ang i-implement nato effective tomorrow.
kay ang ato ang deployment ugma mo commence. However, may mga soft deployment kita because even yesterday may nagabisita na sa mga sementeryo kay dili nila gusto makipagsiksikan during pizza 1 o pizza 2. So mas gusto nila hapsay, that's why naa sila. Pero okay to at nakapag-deploy kita ng mga even skeletal lang, dako na nga tabang na at least ang ato ang mga kaigsuonan nga gusto magbisita feeling safe sila. So with those guidelines nagipagawas nato through our CIO and of course sa inyo mga media outlet, be it print or broadcast, dako na siya nga tabang para at least tanan kita ma-avoid ang confusion sa ground. Even kaganina nag-reiterate ako sa security cluster na dapat makaskade ang tanang guidelines dito sa ground troops. Kay ang confusion din na pagdili makaskade, wala kay balo ang atong trupa nga mauday ni ang guidelines. So hopefully, wala na tong dagang pangutana, ang tanan dire-diretso ang pag-implement o at the end of the day, tanan happy. No? So, kana siya ang ato ang preparation. But again, no, dili lang di ay sementeryo ang gipreparahan ta. We included in our security plan even ang coastal nato kay naay mga tao during undas nga dili na mo adto sa sementeryo but instead mas gusto nila kanang island hopping or motabok dito sa Pikas. That's why dako ang atong tabang ka ato ang mga maritime security like the Philippine Coast Guard, our Philippine Navy, the Riverine Patrol of Task Force Davao and DCPO, and of course to include ang Maritime Police. So sila ang bahala din na, no? At least makita sila sa mga coastal areas and katong mga tourist spots ng Davao City. Ang amo reminders dito, ilabi na sa Bantay Bukid, situate na ma-maintain na to katong mga lugar na ginabawalan pa og tao, mga protected areas. Kay kung ato na pasudlon, pabayaan nato na again ang basura na pod sa mga tubig nato, sa sapa or unsa din nga dapat dili sa abusuhon ka mga tao. So mao na ang preparations nato. Thank you, sir. Okay, so wala pa sa tumay na tayo. Anyways, what about ang preparasyon at mampin ang mga reset nila ka-personal at ma'am? Alright, sa number of personnel ka integrated man ni siya from November 3 to from October 31 to November 3, 2024, we have a grand total of 13,136 integrated security personnel. Take note, integrated siya. We included sa dito sa integrations ang ato ang SENRO, importante na siya, ang ato ang ASO. Of course, si TPMO, TFD, tanan-tanan na. So, 13,136 og nag-average ang ato ang deployment per day og 3,284 integrated security personnel. Thank you, ma'am. Reset and additional information, ma'am? Yes, sa mga Davao City Police Office namin, andam na ma'am no, ang ato ang deployment and sa gingon ni Sir Sumagaysay na natay sa deployment sa gahapong adlaw last Monday yan, nanatay mga monitoring sa ato mga cemetery ma'am para pagsiguro nga walay mga kuan ma'am no, walay mga violations nga himuon ng ato ang mga kaisong gubagay nga naa sa na moadto sa mga cemetery. Ang amo lang hangi ma'am nga ang tanan is na ay coordination dapat, no, cooperation, no, from the community and then the security clusters para atong maabot ang ato ang tumong for the 2024 nga walay mga insidente, zero incident ng ato ang boundary nga makuha sa security clusters. Ilabi na ma'am kanang wala gyud mapriso after the UNDAS 2024. Mao gyud ang among gusto ba nga mahitabo for this UNDAS 2024 man. And then hangi lang po namo nga dili lang ta focus sa cemetery ma'am, napod tay mga gina-deploy sa mga terminals, sa mga dalan nga agian mga sa mga tao para pagsiguro nga safety gyud ang tanan nga mag-celebrate sa UNDAS 2024. Sa ako ang gingon ma'am, ang kuan lang gyud for UNDAS 2024 is ang cooperation, dili magpabadlong no sa especially sulod sa sementeryo, bawal ang mag-inom, i-remind ako na no para wala tay masulod sa prisuhan, bawal ang sugal.
So, bawal ang videoke, i-remind nato na balik-balik ka mga ilinon nga isulod sa Tumblr, no? Ipatimot nato na sa ato ang mga PNP, sa ato ang mga auxiliaries and other security classes. Sa mga naiplano diha, ayaw na lang yun, kaya basin pwede na madala mo na mo sa nearest police station kung asa ninyo gi-violate na nga mo ang mga guidelines na wala diploma, no? Simple ra kayo mga balao, dili lang nato sa pakon. Mo ra gid na. Ang hangyo sa Davao City Police Office. Okay, thank you, ma'am. What about sa community sir? Sa katuwang Yes, amo ang suportahan no ang PNP sa among area of responsibility and securing the cemetery facilities. Supporting the PNP, no, ang security sa mga sementeryo. Kasi diha gihapon, no, ang among security sa mga tourist spots, no, kay daghan beaches diha, no, sa akong area, kaya sa beaches sa Pantukan o Mabini. Actually, just this morning, no, there is a send-off ceremony of both personnel sa PNP of sa PNP Davao de Oro and Elements of 25 because ng Bunturan. So, anong gihapon, no, I will be supporting the PNP on this endeavor of securing the UNDAS 2024. Thank you, General. At this point, I give the floor to questions. Salamat si Armando Grace, Jason, Sophie, and then Ms. Berta. Ito bang mga guidelines nasa na para sa gawin na itong mga basically, sir, dahil sa mga vendors, especially dito may kanang mautot ng kalsada. Alright. Taas-taas po din kung sa isaw na to, no, for the visiting public. Unang-una, dalayan na lang nato. Bawal ang jacket, no? Katong mga naanda na nato, no? Loud music, katong di istorya na ni ma'am. Staying overnight inside the cemetery is strictly prohibited. However, sa mga private cemeteries may allow it at the discretion of their management. Muna ibantayan nato, ha. Pero sa public, bawal din na siya. Of course, drones and firearms are not allowed. Vagrants, loiterers, scavengers are denied entry. Okay, base magsamok lang na dito sa sulod. Gates will be open at 6 a.m. Okay? O isara na to alas 8. Pero sa private, no? Sa private, cemeteries may implement different operating hours at their discretion. Okay? And then, pedestrians shall observe the one entrance, one exit policy. Di pagawas na pod ang traffic advisory gikan sa CTTMO and hopefully na-disseminate na actually, no? Hopefully, tanan makita, aware ang tanan para dili ta maglibog. So, everyone shall apply Claygo. Ang sanang Claygo? Clean as you go. Para responsable pod ang mga nagabisita, dili lang nga ibilin-bilin. That's why amo pod bitap ang mga ASO, Ancillary Service Unit and Senro para malimpyo dahil na sa mga sementeryo. So everyone shall obey the proper waste disposal and garbage collection points. Then obey traffic rules, routes, designated parking areas. Okay? Wearing of face masks, wala naman tayo restriction. Pero again, gina-encourage na to katong mga individuals with comorbidities, okay? Immune compromised, pregnant, unvaccinated, and symptomatic. Pregnant, tanaw dahil ko na misel. 6 naman siya. Oh. So, tapos may mga medical tents sa public cemeteries under the city economic enterprise shall not schedule any burial, okay, interment or cremation from October 30 to November 3, except for cases of immediate burials. Okay? For the concessionaires, only vendors with special permits from the city mayor duly issued by the Business Bureau shall be allowed to sell goods from October 30 to November 3, whether within the premises or immediate vicinity of all cemeteries. Bahala na ani si Business Bureau mo tuyok. Okay? Then, all vendors and storekeepers must secure the respective health certificate. Okay? Liquor and other intoxicating beverage. Okay naman bawal man gid ni. Vendors shall not be allowed to sell food with barbecue. Katong kalinis.
hait, no? Pointed. Then, any sharp objects, such as knives, cutters, sinabawal na to, and selling used o clothing ng ukay-ukay. Kay katong mga nagligad manggod, abtek po ning ato ang mga kaigsuunan, mo display po ukay-ukay sa gawas ka, sementeryo, nga nakadugang og pahuot sa traffic. Oo, dili na siya ang panahon na mag-display mo din ha. Okay? Then, ang pagluto sa sulod, no? O sa sidewalk, gina-prohibit na to. Kaya mayabuhan pa na siya mantika, di na ka magluto-luto, no? So, delikado sa ato ang mga bisita. So, food vendors may only offer non-plastic alternatives for spoons, forks, okay naman eh. All vendors must segregate trash and provide their own trash bags. Okay, muna importante. So, yun lang. Then, just comply all security and security instructions o katong mga guidelines. So, mao na siya na nagpatabang ni ani sa CIO para ma-disseminate properly. Oo, para sa information katanan. Sir, cover ko gyapon ko kanang nag-offer yung grupuan kanang kandilan dito sa mga funds. Yeah, especially Subot man na ito, anak, mga ambulan, di bawal na siya. Oo. Well, amin na lang siya. Dili man ganato mapunggan no? Kaya nakita nila business eh. Tapos ang dala-dala nila kandila. Bright po din sila. Magdalag-dagang kandila. Nganong gadala kag-dagang kandila? Dagan magining patay din na sa sulod. Pero di ay ila to negosyo. Anak ka innovative ang Pilipino. So, gingnan ako ang security na call na ninyo. Sama ani, pero na po na to. Kay si James Galay, dugay makamove on sa katong tinidor. Tinidor. Ano siya? Nice. Kung ang muduaw sa sementeryo, nagbit-bit og litson, unya naay say dalang kutsilyo nga pangliwa ka litson, implied naman gina ang kutsilyo katong pangliwa para sa litson. So again, call ni security nga nasa ground. Alangan kamuto nila ng litson, unya init pa. Provided nga kanang kutsilyo intended for the litson. Napagid isa. Para dili na magid mo maglibog ani, puspro or lighter. Alright, sementeryo na siya. Unsay ginadala ka tawo aside sa pagkaon, kandila. Now, kung bawalan gid nato ang puspro din ha, nagdala kag kandila, unsay isindi mo sa kandila? Again, kung ang dala niya nga puspro is for kandila, so be it. Provided nga dili sa mangsunog dito sa sulod. Mao nang ginaingon ako sa security, call na ninyo. Pag nagpagawa sa puspro, alam ang dakpo nimo, unya na ang kandila, nakaturo. Pabayay nga sindihan niya ang kandila. Then, sulod niya sa bulsa ang puspro. Karon, naay sigarilyo, naay puspro. Ano ang intensyon ng sigarilyo, ng puspro? For the sigarilyo. Bahala ka na sa sigarilyo mo dako. So, kana siya gihimay-himay na to, dili naman siya confusing sa tao. Gusto lang din nila himay-himayon. Mura ginatistingan din nila ang security. Hantod asa pag-explain ani. Okay, that's why salig ko sa ato ang mga security, ang ato ang Task Force Davao, ang atong army, mga battalions dito, o ang ato ang kapulisan nga makapag-adjust dito sa ground. Okay? Pero nagdala kag puspro, awayon nimo ang nagdala kag puspro, tapos niingon niya para manis kandila. Alam mo yun, sige, pagin mo ng awayon. Undangin na ng away, sige, pang kandila, na ana ra. Okay? So hopefully, makapag-bob on na tatanan-tanan. Luminaw mo ni si James. Para amigo ko si James, ha? Tinangga na nato. Okay, ginabawal na nato, dapat ahead of time, manglimpyo ka na. Ayaw during the time, kay sige kang pag-ana din na, dikit-dikit ba ang sementeryo, pag-ana ni mo, may nitikang, putol ang tiil ana. So mo na ginabawal na nato. Hindi lusupo na siya, pero may tabo na siya. Kung pabayaan na to ang tanan, magdalag sundang, during the undas, dito ka pa manginlo, dikit-dikit ba ng mga pansyon. So gina-avoid na nato na siya. Ang advice na to, ana, ang limpyo dapat before ng 1 and 2. Oo. So, ginabawal na nato din na, alright, ang sundang nga dalon dito nga pang limpyo, ang alibay niya, ayaw na. Pero kung nagdala, yes, economic opportunity, no? Ilabi na sa private, sa public na to, di ba? Oo.
Pero as much as possible, let us adhere to the guidelines. Mo nang amo ginakol gid ang attention ng security nga kung pwede implement din nato ang guidelines. Okay? Naa naman gid na din ha, sawayon na lang yun. Okay? Sir, kanina sa alas 8 sa gabi, naman pa. Well, kining guidelines gihimo ni siya ka committee ka City Economic Enterprise. So napagkaisa na tanan ka miyembro sa committee, the Security and Safety Cluster nga hantod 8 lang ta. Remember, this is a 4-day activities. So luoy po ang security nato, no? At least nataga na to chance nga makapahulay po sila kay as early as 4 AM na sila. Okay? And then mag-withdraw na sila after the last month nga mag-withdraw din na sa sementeryo kung private o public man na siya, last month gihapon sila. So, ang endurance ng ato ang security. Anyway, nato may pagkabuntag. Pero sa private, dili na may mga labot. So, decision man ni siya ka committee ng City Economic Enterprise, disuportahan ng Security and Safety Cluster. So, mao ni siya nga, igawas, nag-decide, unay decision nga antod 8 PM. Okay? Clarex? Dugayan ako magyaw-yaw. Hindi, ipa-explain na sa ako ni James Galay. Nag-explain din sa ato. Mag-explain ko. Ma'am, ang sarap mga pag-usay ng mga sinalihin o nagalang. Pero kung may nakatagay sa private Yes, sir. With the, sir, no? Guidance sa mo ang pinaka-president nga head sa PSSO. Siyang diingon, sir, call na sa mga security clusters, especially sa ato ang kapulisan nga naadi nga yun sa entrance sa pag-inspect no, sa mga musulod. So, kung sa gingon ni sir, kung posporo ug ang lighter hay, klaro na to na kay nanapoy magtawag sa kuha, wala may pasudla kay nami dala posporo or lighter, dili daw pwede sa sulod. So ato na iklaro nga sa giingon ni sir, kung rason nga idagkot na siya sa kandila, dili sa pagpaninggarilyo, so pwede na siya. And then sa katong bari na pud nako ang kutsara ug tinidor, call na po na sa tibantay sa tang security clusters niya kung i-allowed ba o dili. Kaya tingin mo sa balik-balik daghan na pangutana nga na-receive ani. Kung nailit sa dalangan marilahang kikita no diretso, so kailangan dirang kutsilyo. And then sa uban pa nga kailangan og clarification mo naman siguro to with regards sa kusarang tinidor, kutsilyo, posporo o kanang lighter. Mora man ay gikalibgan gyud sa mga musulod o sa mga nagbantay. Like sa last year nga nahitabo nga wala gipasulod, wala gi-allowed nga ipasulod ang lighter o posporo. So far, mo na ang problema last year, sir. wala man po nabanggit po. Ay, sana. Wala man po nabanggit ni Sir Suma no, about sa pagdala og mga pets. Ay, dili. Pwede, sir. Ako na. Actually, isa na siya sa namitingan na mo, murag wala, na-miss ni Rhea. Pero appeal na siya. Kaya dili pwede, unang-una dagang tao. Unsa ta ka sigurado ng iro nga gidala nimo nila, dili siya makabutang na to, makapaak. Oh. Malay mo, medyo may katok ng iro na. Oh, unya tapad-tapad, bigla na lang na mamaak, di ba? Isa pa ang hugaw ka iro. Naglakaw-lakaw baya ng mga tao. Siguro kana lang nga duha ka adlaw respetuhon nato nga kung pwede unta. Ayon na lang jud mugdala. Oh, i-reiterate ko uli ni ibisin murag wala diri na butang, murag na miss out eh. Oh, so mo nang importante nga makasave nila. Okay, Oh, kasi ayo matingala sila sir mga wala may nabanggit ko kanina, wala sa guidelines Gani. pero Oo. bawalan sila musulod. Gani eh. Kay naistorya na namo, no? Pero I think labi na sa private may sarili silang policy din ha. And hopefully same page kami, no? Okay. Lasa na kay Ma'am Hazel. Ma'am, Pero sandali, i-refer ko ni gihapon kay di pa man ulahin, no? I-refer ko pa ni kay City Economics. Pero paminaw ko, appeal niya siya. okay.
Lasa lang kay Ma'am Hazel, ma'am, usa mga security measures na inyong ipahamtang mo diha sa Roman Catholic Cemetery, especially may possibility na mudo out sa FPRRD diya siya namatay niya nga mga loved ones diya sa ilang musuleyo. Yes, sir. With regards sa ana, sir, na naaman tayo mga PNP nga naatay diri contact just in case mo duaw nga ato ang mahal nga former President Rodrigo Roa Duterte sa iyang mga minahal sa kinabuhi diya, sir, no? So, anda mga ato ang mga naka-standby nga mga PNP personnel nga maghatag ka ng seguridad sa ato ang ano, sir, former President. So far wala pa yung chicken sa ilahan. So far, sir, like last year, after na sa, ano, sir, sa Undas nag-visit si PRD po. Pero naati security. Yes, sir. Personal na andam nga mo ba? Yes, sir. Natay naka-standby ng mga PNP personnel na ready to be deployed just in case need ka ng security ang ato ang mga VIPs sa mga cemeteries, like especially sa mga public cemeteries, sir. Okay, thank you po. Lasa na mga larason si Brigadier General Pap. Sir, kumusta na po yung mga projects natin before no under sa BDP? Barangay Development Projects po kasi parang medyo tahimik na yung mga BDPs after how many months or years after being implemented. Kumusta na po yung mga under your area of responsibility? Sa area ng responsibility ng development days, no? There are still, I don't have the specifics, but we continue to monitor and secure ang mga BDP projects in the affected areas, no? Ang uban dito, wala pa na human, ang uban po na human na, and this is in close coordination with the civil authorities or with the local mayors and the governors. Yun, for this year, meron pang hindi natapos, but I don't have the specifics. But we continue to make report and monitor and submit also to our higher rate workers. Yun nga, I will go back to you. Marami kasi yan. Marami yan, over around more than 200 sa area responsibility ko. Natuloy naman yun, yung mga projects na yun, no, from water system to roads, access roads. On top of that, ang ating mga elected officials, they also have projects that are being conducted in the affected areas. Marami yan siya. Around sa area ko, if I remember it right, around 200 plus yung BBB project. Ongoing pa yan. Ongoing. Yung iba tapos na, yung iba ongoing. Good morning to Captain Tuazon. Ma'am, what is the take or reaction of the Davao City Police Office after former Senator Leila de Lima in Monday's hearing on drug war stated that the DCPO has been part of the Davao Death Squad? Yes, ang Davao City Police Office, ma'am, no, ongoing an investigation, na dili ni maghatag og comment ana, ma'am, no, kay ang investigation, but ang Davao City Police Office is open for any investigation with regards to our campaign, no, relentless campaign against illegal drugs, no. So mo na gipaningkamutan nato karon like sa akong gisulti sobra 1 million gani ato accomplishment. So with regards sa statement sa ni Senador Ma'am Dilemma, no, wala sa ni comment kay ongoing investigation. But for sure, yes sir, nato ang ato ang mga leksyon ng Dabawenyo ang Davao City Police Office is dili magpa-apekto, ma'am, no, bisan sa paman ang ilabay nga iba to sa Davao City Police Office. Dili din magpa-apekto nga ato ang kampanya kontra illegal nga droga is nagpadayon, wala tayong undang anak, ma'am, para masiguro nato nga safety sa gingon, ma'am, no, nga ang droga is isa sa mga rason kung anong naay mga krimen nga mahitabo sa isa ka lugar. Mo nang dili nato uso nga mahitabo diri sa atong siyudad sa Davao. Kaya di paningkamutan na sa security clusters na ma-maintain nato ang atong peace and order grid. But have you monitored, ma'am, any criminal gang na involved or possible na pwede sila nasa likod ng mga shooting incidents? So far, ma'am, sa time kami, especially under sa time ni Sir Marantan, wala tayong mga na-receive information nga na yung mga grupo na sama yung anak, ma'am, nga napatay, like sa involved sa illegal drugs. So wala tayong mga na-monitor na, ma'am, sa atong area responsibility diri with in coordination sa uban pa nga mga law enforcement agencies na nag-conduct po og ng diverse operation.
Ma'am, also former President Rodrigo Duterte stated that crimes are prevalent nowadays, no? So, but the Secretary Lucas Bersamin debated it. So, may data po ba yung DCPO na mapakita na yung crimes here ay taas ba o bumaba? And as far I can remember that Mayor Sebastian Duterte stated last month na tumaas din po yung robbery incidents dito sa Davao. Yes, ma'am, sa yata niya statement sa ato ang mayor, ma'am, no? Natay kapakita kay, nakita niya, ma'am, during this SIPOC, City Peace and Order Council meeting. So, nakita niya dito kaya ato anang ipakita ang tanan, especially sa ato ang 8 focus crimes. So, nakita niya dito nga na ay pagsaka. Pero as for this month, nagbaba siya. So, naningkamot, especially sa mandato sa atong regional director na kailangan kung taas last month, dapat mababa kung ato ang 8 focus crime sa iyang paglingkod as regional director sa Police Regional Office 11. So, ang Davao City Police Office with the instruction from our acting city director to comply with the guidance no sa mando sa atong regional director. Manang sa ato ang record karon, ma'am, is nagbaba ang ato 8 focus crime. Atong gikuan, ma'am, no, sa giingon sa ato ang regional director, sa atong city director nga dublihon pa ang pagpaningkamot sa ato ang kapulisan, and then sa ato ang pangayo pud tabang, ma'am, from the community, especially from the barangay officials, the instruction na ng mga station commanders to coordinate sa mga kapitan, especially sila mismo ang nakabalo kung kinsa mga badlongon sa ilang lugar, and then maghatag sila information kung kinsa mga individuals nga involved sa illegal activities. So dako kayo tabang, ma'am, ang information nga na-receive sa Davao City Police Office coming from the community, ma'am. So, minaklalis na, ma'am, no, sa Davao City Police Office ang kanunay nga paghatag og suporta from the community. Mo nang daghang accomplishment, and then sa pagkakaroon ni Baba nga to ang 8 focus crimes. Thank you, ma'am. To General Babak, sir. Sir, have you monitored possible na mga groups, no, na naghihikayat na naman para mag-recruit sa NPA? So far, no, wala kaming monitored na mga efforts na for them to recruit again. However, we continue our efforts by engaging the youth sector and assisting in the organization of the Kalinaw MR, which is our third party that will also cater on the reaching out in communities for dialogue. And apil diha ang ang youth for peace sa Davao Province of Davao del Sur, supported by the local government unit under Governor Dorothy Gonzaga. Apil diha ang pag-engage po namo sa mga youth sector sa mga bigas, no? Through the companies of Tito Battalion and the First Brigade. So far, wala kami na momento. Sir, under sa inyong sa brigade, sir, no, pila na ba ang nag-surrender karon o undergoing sa ICT program? We have a lot actually, no? Undergoing ICT program. I don't have the specifics, but kung kauban diha ang mga nag-surrender sa previous years pa, time sa akong mga predecessor, dagan-dagan na sila. That's the reason why we were able to declare it as 2023. Yung mga ngayon naman, actually na surrender ngayon, actually, I'm thinking of, actually, these are Lilo, no? Lilo, former Lilo na sila nga di surrender, so they just surface. And I think we need to approach them, no, para di sila magamit sa mga mag-organize sa hapon. Thank you, sir. Jason? Good morning po. Earlier, Hazel, na-mention mo na yung heightened alert status ang security. So far, dapat tayo na-monitor. And to Sir Angel, yung explanation po on the heightened alert status sa ating security class. Ako na, sir? Yes, sir, for the Davao City Police Officer, no? For the Davao City. Dili lang niya sa, sir, Davao City. Whole Davao region is under heightened alert status. Para ni sa ONDA, sir, 2024. Pero ato lang yung iklaro po, sir, na kay basin, may ingotag heightened alert status, basin ang security, basin na ay ma-worry
So atong sir, na-inform ang public nga wala tay any threat nga na-receive for the Davao City sa atong seguridad diri. May pasalamatan na, pero sa ako ang giingon sir, dili ta magkumpiyansa, do safe ta, no? Dili ta magkumpiyansa, magbinantayong yapon ta sa ato ang palibot, and ang ato ang culture of security dili na to kalimtan. Kaya ang culture of security diri sa atong siyudad sa Davao is nako kay tabang sir nga tanan is abtiko, no? Maabtik mag-report kung na sila mga makita nga mga unattended baggages diha sa mga suok-suok nga lugar. So, i-maintain lang nato ni para ma-maintain po nato ang ato ang peace and order diri sa atong siyudad sa Davao. Sa nakaiduhan, sir. Though Davao City Police Office declared Davao City under heightened alert status, as to the terrorism level, na-maintain pa rin natin na moderate with a high alert status. So, anara. What do you mean by moderate? High moderate, no info whatsoever. Sa mga karatig bayan or any information na may mga plano po Davao City. So, sa military region, wala sa security level na. Lagi hapon, no, moderate and will always be alert, no? Kay, of course, ang position mo sa NID is the neighboring regions, specifically in Caraga and Mindanao na pa is lagi hapon present. So, we continue to be always alert, no? Especially in the boundaries of City 11, Mindanao, and Caraga. On the part of military, sir, ang say pasabot sa moderate at heightened alert po? Since we have already declared services in, halos wala may ma-collect ng mga information. But we continue to be alert. Okay. Sa tumamiga, ma'am, sunod-sunod po ang kining pagkaharang sa mga illegal drugs sa atong checkpoints, and kagabi, tama ba ma'am, na pinaharang with the million worth? Pero on the part of katang gipakusgan nato ma'am na kanang checkpoint in coordination with the Task Force Davao, kasiguruhan ma'am na wala gyud makasulod no o katang pagpahimangno nato sa mga dunay plano nga magpahihot og illegal na droga dinhi sa checkpoint sa Davao. Yes sir, ang Davao City Police Officer, no? Ayan, partnership din ni Permi sa ato ang Task Force Davao nga agtipog kaayo with regards to the security sa ato ang mga control borders sa Turil area, Gunawan, and Kalinan. So daghan tag mga nadakpan diha sir pagpasulod pa lang sa bus ng ilang sakyan during the inspection, masakpan na nato sila nga na sila mga ginadala nga shabu, marijuana. So ang atoa lang gyud diri is dili lang sa Task Force Davao, sa Davao City Police Office ang dapat magbantay diri. Ang mga tao pod nga mosulod diri nga taga Davao City dapat magbantay pod sila sa mga tao nga sakay sa ato ang bus. Kaya sa kuwang gingon sir, no, ang problema sa illegal drugs, dili lang ni siya problema sa security clusters, no? Dapat ang tanan involved kung gusto gid nato nga maundang ang illegal drugs dito sa atong siyudad sa Davao. Pero remind lang gid nato sir, no, kaya ato ang Davao City Police Office inubanan sa other security clusters like the Task Force Davao, seryoso ta sa ato ang kampanya kontra illegal nga droga. Kaya kung ato gyud isang pasagdan sir, ang ato ang peace and order sa atong siyudad sa Davao is dili na to maintain. So ang ato lang diri is pag tinabangay, dili na to pasagdan ang kapulisan, kasundaluhan nga naadriha sa ato mga control borders nga nagbantay, no? Stricto nga nagbantay. Kung naa may mga delay, ang ayo may pasensya. Kaya ato lang din siguro nga ang seguridad o ang city sa atong siyudad is ma-maintain. And then, kung naa may nahibawan, pasulod pala sa ato ang area sa siyudad sa Davao. Kaya natin mga intel reports na ma-receive kung naay mga musulod rin mga contrabands like illegal drugs. Natin ma-receive dia, usahay naka 4 wheels. And then, ang reklamo lang dito kanunay sa, especially sa ito mga checkpoints, hindi lang sa mga control borders, na mga motor lang ang parahon. Dili lang mga motor na, random lang ang mga 4-wheel vehicles. So, ang kasagaran man gud gamiton sa mga illegal nga activities is ang mga motorcycles. So, ang atong ipasabot nga, dili lang po tanan during the checkpoint, mga motorcycles ang atong mga ginapahuno. Napod tayo mga random nga gina-inspect kani mga 4-wheel vehicles nga natay ma-receive nga info para pagsiguro nga madakpan nato sila wala pa nila ma-distribute ang mga illegal drugs sa mga kaisunan to, especially sa mga nadakpan nato karong baguhay lang daghang mga batan-on, no,
Oo, so daghan yung mga ginagamit ng mga kabatan-unan mo nang worst gid nga mahitabo ko na pasagda nato ang illegal drugs nga maghitak diri sa atong siyudad sa Davao. Sa akong giingon, tanan ta magtinabangay para mamintinar nato ang ato ang peace and order sa atong siyudad sa Davao. Panangga na atong siyudad magtinabangay ta. Ma'am, unya ma'am is mahitabo tong safety cluster send off ma'am. Per kalag-kalag pila gani atong personal ma'am sa send off. Nasulti ko na ganina, no? Sa DCPO ang venue ng send-off. Pero may representative lang per unit, no? Dili tanan katong 3,000 plus dalon na to dito. So at least ma-formalize man nato ang send-off, and of course gusto po nato madungog ang mga guidance ng mga commanders unya. And lastly na lang po on my end, katong update sa mga cases ita ma'am sa katong shooting, Bangkal and Bagogaliera po kung nanabay identification sa mga suspect. Yes, sir. Katong sa city incident sa Bangkal is na file na ang kaso, sir, no, sa office of the city prosecutor for the crime of murder against the suspect. Daw wala man siya mag-surrender, pero magpaabot na lang ta, sir, sa warrant of arrest nga may issue from the court, sir, no, para legal nato siyang madakpan. And then for the city incident nga na hitabo in front sa Bago Elementary School, ongoing paghihapon ang pagkadak investigation para masotagin nato kung kinsa mga suspect, dili man ta kanang dali-dalion ang investigation para lang masolve ang kaso. Dili nato magpatadin ta magpataka, sir, no, mo nang ato investigation is palawman nato. Doon naman tay mga nakuha nga mga witnesses, pero sa pagkakaroon si city pa kay mahalo sila ang seguridad, pero ato i-convince nga kailangan ni nato kung gusto nato makatabang para makakuha og kanang hustisya ang biktima, sir, no. So ang ato ang panawagan lang po, sir, sa mga witnesses dili angay mahadlok, and then any information, sir, nga makatumbok sa identification sa suspect, information, ang Bayo Police Station is open 24/7 para mudawat sa inyong information nga ihatag, sir. Good morning. My first question is for Ma'am Hazel. Unsa ang katong mga reason ng mga apprehensions in the past during sa kalagkalag? Anong mga kaso nila? At saka unsa pod ang mga objects na may highest number na na-confiscate? So pa, ma'am, last year, year incident. And then sa mga confiscation, natay na ma-confiscate pero iuli paggawas nila, ma'am. So far, ma'am, wala tay incident reported. Pero gawas sa cemetery ng mga incident, daghan ta ba mga hubog nga mag-away, pero sunod sa cemetery, wala po. Yes, ma'am. My next question is to Colonel Sumagaysay. Sir, bakit na-miss out ko lang patong tubag ganihan na nga nung 8 p.m. lang kutob ang cemetery. You said na because of suggestion ng City Enterprise, am I right? And gusto po ang reason sa City Enterprise nga nung nag-suggest sila na kutob ka 8 p.m. Kasi I remember para ang answer mo kanina is because of the security personnel, kay sila 4 days manggod sila mag-duty. Okay. Actually, secondary lang itong mga duty, no? Actually, ang nag-decide is City Economic Enterprise. It's a committee nung nagapadagan nag-handle anang mga public cemeteries na to. Okay? And naapod ang security and safety clusters. So nung nag-suggest ang City Economics na hantod 8 a.m., ang tanan nag-agree, and that's it. Hantod hantod 8 p.m. lang yun. My last is for General Babak. Sir, how are our indigenous people in your area of jurisdiction, especially po katong mga nag-victimize ng yung communist group? Indigenous people nato, sir. No? Actually, we continue to respect ang ilahang mga tribal practices na ng cultures. It will always form part of our guidelines in dealing with them. Most of them actually reside in the Bigas. So, we continue to conduct patrol operations, combat operations sa mga lugar para ma-ensure na hindi na sila ma-confront ng mahintan nyo o
o mabalikan sa mga gusto na po yung recover ang mga lugar na mga nasyon na po sa una. And I also encourage some of the investors who are coming in with the positive Atua and to ensure that the development that they're going to introduce in the tribal areas is being proceed, no, by prioritizing the members of the indigenous people in their employment. And I'm happy that some of the investors are, are also doing it, but we will continue to do it because I honestly believe that the indigenous people should be the one, should be the first to benefit from any development project that we do to do sa ilang lugar. Para nga itong nasod ng ilang lugar, ang development should be inclusive. That it not only benefit sa ng mga kapatid, mga kapatid, but of course, there are very indigenous people who are residing in those areas. Before other questions, sir, no, I'd like to ask the General, meron kasi mga, I don't know kung panawagan ba siya, o mga posts no, sa FB, sa social media, sir, na nanawagan na, ano na, military, umaksyon na kayo, ng mga ganyan-ganyan. So, paano nyo tinitake itong mga ganito na mga call, no, sa social media, sir? Especially after President Duterte's appearance sa Senate hearing, sir. Actually, ma'am, the armed forces of the Philippines will always be to the non-partisan, no? Ang guidance sa amo at among higher forces is to ensure that this is the non-partisan and the focus sa amo ang trabaho, no? Hindi din nagpapil sa mga social issues, but we just be focusing on our mission accomplishment. We also, at my own level, I continue to remind my troops to be always loyal to the Constitution and the proper state of command. And we should not be part of any political team in our country, what's happening in our country. Okay, thank you, sir. Gusto ko pa susugan pero wag na lang. Okay, before kay Carlo, or later Carl ha, Mike, napaka-question Mike. Si Sammy and then Carlo. Don, Sam. Sir, sir, sa mga barangay ba? Napatay yung mga barangay disaster risk reduction. Pero kung wala natay na mo ang report na ay lupos particular sa barangay kasi may madapot yan. So natin na po siya na vision lang of leader anong wala daw po mag-isip kung 24 years old na lalaki na pagka-credit nila. Pero kung lang pagka-credit kita maganda diba? Ito yung under po sa pinila ng barangay-barangay. Well, actually kanang mga training na to sa mga barangay functionaries, ang nag-in-charge din na is ang CBRRM, kay more on sa disaster na siya. Ang nabawaan ako, halos tanang barangay diri sa Davao City, nakapacitate na ni sila pag-abot sa training, and of course may mga equipment sila. Kung dugay man siya na-retrieve, siyempre kung nalunod siya, but I'm pretty sure na narespondihan dayon ko siya. Nagdugay lang siguro pagpangita yun, ugwa sa makitaan dayon. Pero as far as yung training ng mga functionaries, halos tanan ang nabawaan ako. Kay Federal sir, kumusta na po itong mga section na itong natagalan ng library programs sa mga kabaranggayan? Kumusta ang monitoring na ito? Okay naman, no? Actually, they continue to be part of productive part sa mga communities, no? Na ilahapod na invest ang ilang mga livelihood assistance, no? Ang several
investment, no, na ilihan ng utang sa tindahan, at ang ibang nila na nagputang ng maliit motor para meron silang hanap buhay. And ang ubang diha po, naging members po sa Center for mga People's Organization na among ginatuko to ensure na ang mga former members sa underground mass organization, so ang mga gatawing ng masa, naging na sila ay nabuhian, no? While after surrendering to the government. Hello. Maayong buntag sa atong mga halandong bisita. Actually, pwede na ta magbilisay, at least di na ko mamadlong. Anyway, unahon sa na ko to Commander Babak, kung if you would likely to answer my question. Kumusta nga itong paningkamot within the areas of jurisdiction, interpretation, but I hate to be premature to ask, but how prepared sa atong military forces sa pagbantay sa una ka mga supposed election hotspots in preparation, labi na sa mga hilit na mga lugar diin we cannot deny na naman giapo yan. Although naganam na nakahuyang ang puwersa sa rebuilding pundok, however there are still members that they are actively na mag-take advantage, especially katong mga campaign to win permits. Anong ating mga pagsisikap ng ating mga militar, mga kasundaluhan in terms of checking the areas na where the period of elections next year? Actually, katong filing pa lang sa candidacy, we have already prepared for it. No? We deployed our troops in coordination or in partnership with the Philippine National Police. This is to ensure na during the filing of participated candidacy, kung hindi na siya, walang mangyaring no violent incident that will happen. So for next year's election, it is part of our plan to really ensure na ang so-called permit to win in terms of campaign will not happen. No? We will just continue or even makahimo pag mas maayo kay assertive back at 2022 o election or even 2023 barangay Sangguniang Kabataan election, we did not receive report of alleged demand for permit to campaign. So for next year, we will continue doing what we did last year to ensure nga ito ang mga kandidato, masecure natin sila para din sila mahulga na pangayuan o kaning kasikas na grupo o fee para makapag-kampanya sila sa mga former strongholds nila. No? So it is quite complex plan, kay not only conducting patrols, but we continue to engage the candidates para ma-ensure na ato silang ma-assure, we are going to secure them and also the communities kung asa vulnerable sila dito. In the interest of time management, gusto lang nako ipanguta na either kang retired police colonel Sumagay saya kung idol o kang police captain Jesus Watson, either of the two nga makatubag in relation po sa undas unsay atong mga paningkamot karon, because I don't know kung nakatubag mo sa aning pangutana, but unsay ka-active sa atong kapulisan sa pagbantay sa mga sementeryo, hilabi na katong mga magpataka o ihi sa bisan asang, bisan ng mga pansyon, ilabi na katong mga ingon nato nga mga bagoy lamang nga nalubong, di pahimus na di panamas-tamasan sa mga tao kuwaon kay syempre we are all aware about katong sa Malita, Davao Occidental just recently. So unsay usa atong paningkamot nato nga para mabantayan para sa mga tao nga nagpabadlong gihapon kay ang ilang tuyok wow nila ang mga kaptangan sa mga minatay or kung dili man pahimus lang ng bisan patay na di panamas-tamasan. Grabe ka lang mga sir. Last week kay English tayo.
Yes, sir. Ang Davao City Police Officer is kanunay man ta nagabantay sa seguridad sa tanan, especially karon das 2024. Sa atong ipaniguro lang dili man nato butangan kada pansyon o kanang pulis, no. Kung na may mga makita nga ginabawal, amo giawhag ang tanan nga mag-report sa atuang kapulisan, no. Dili lang sa kapulisan na may mga naka-uniform diha, kumuduol lang sila. Kaya dili nato ako sa akong giingon sir, dili nato taganog kanang chance, opportunity ang mga tao nga sa maingon ana. Kay mong giingon nga pero wala po na mahitabo di sa atuang siyudad sa Davao, sir. Wala na mahitabo kay ato ang mga justification nandri sa giingon sa atong mahal nga mayor basta taga Davao City, disiplinado ipakita nato, no? Especially karong pag-celebrate nato kaning panahon sa mga minatay. So tanan dapat magbantay sir, dili lang ato ang mga security and safety clusters. No, sa kuang giingon kay kung gusto gid nato magpabilin nga hapsay ang tanan, dapat ang tanan involved sa pagbantay sa ato ang palibot, no. Dili lang nato isalig tanan sa ato ang security clusters nga ato ang seguridad sa ato ang siyudad sa Davao. Okay, gusto lang na ko isumpay aning pangutanan in relation katong sa pagdalag posporo or kandila. We cannot prevent ang atong mga kaigsunan, no, na caught off guard nga bisan no magdalag kandila pero naman gihapon malutsan in na skimpiest ways sa itago ang ilang especially mga sinakong marijuana, mga drogas na pasulod gyud sa cemetery nga wala ka bantay sa mga sentros kapulisan. So unsa tong mga kinahanglan natong buhaton in terms nga isang pa na itong kapkapan na gyud pag-ayo para kung naagi mga nga illegal nga butang nga dili na pwede ipasulod pa, especially sa mga public cemeteries. Yes sir, sa akong giingon sir iawhag nato pagbalik nato ang mga kaigsunang Dabawenyo na dili ta magpabandong during the Undas 2024 kay sa akong giingon sir nga mo ang goal diri kaya zero incident wala tay masulod sa prisuhan. And then during the sir pag sulod nila sa sementeryo natay inspection diha, isubmit ilang kaugalingon para dili ta malangan, no? Dili na ta makilalis sa ato mga security clusters nga nagbantay sa seguridad sa tanan. Kung gusto ka nga ditso ang pagsulod sa sementeryo, sumutang dagan sa tanan, ang mga ginabawal dili na dapat dalhon. Especially the illegal drugs. Wala po siguro yung mga dala o illegal drugs nga ipakita. So, ang atualan diri sa akong giingon, dapat kitang tanan magbinantayon. And then report dayon sa mga security clusters nga nadiha makita nga mga naka-uniforme. No? Mo na mo ang hangyo sir sa Davao City Police Office nga tanan magbinantayon. Okay, last na lang on my end. Okay, Idugang ko na lang, no. Kung dili man na-mention sa guidelines ang mga specific na mga violations, again, no, ang tanang city ordinances pertaining to security and safety na applicable during the undas, ipadayon to siya, i-implement gihapon siya. Okay? Mao na siya. last on my end, no, either kang sir sumagay sa'yo kung Police Captain Tuason. Dalag komedya nga dalag tinuod pod, ginamention katong sa guidelines about sa deadly weapon. Ang pangutana, appeal ba na anang suwang na deadly weapon, ma'am, sir? Mao gani nagbutang pud may mga security nga tag-as pud og suwang, magbinanggaay na lang na sila suwang din. delete. Ayaw pud na oy. Pag ipanganan ka, mahalo nato katong mga may suwang. Oo, mo na pinaka the best. No, para hapsay ang atong syudad. Grabe pud na pangutana. Perting haita ng pangutana na. 1 in a million. Okay, thank you sir. Si Brill. Ma'am Hazel, una na pagtabi, Ma'am Hazel. Kasama na Ma'am Brill. May iba lang ko, ma'am, kung nagpapangutanan ng buta ng death. Katong sa kuan, ma'am, sa Davao Death Squad, sa galit ka naman. Ma'am, ano sa yung reaction sa DCPO? Anong reaction ng DCPO with regards sa Davao Death Squad po? Yes sir, with the Davao Death Squad. Ang Davao City Police Officer is hindi kami magko-comment. Pero ang Davao City Police Office is open for an investigation with regards sa kampanya namin kontra illegal drugs. Kasi nakikita naman natin sir, ang Davao City Police Office is walang
hindi kami huminto sa ano namin, sa bypass operation. Pasalamat kami sir from the community kasi sa mga accomplishment natin is coming from the community sir. Hindi namin kaagad dahil magkakanda kami ng validation sa mga reports na na-receive namin from the community. So kung positive, dyan na kami magkakandak ng bypass operation. And sa Davao City Police Office kasi sir, ang Davao City is sanay sa peace and order na na-maintain natin dito. So ang illegal drugs is a no-no dito sa Davao City. So kami sa Davao City Police Office, hindi kami hinto. And then hindi kami magpapa-apekto sa kung ano man yung binabato nila sa Davao City Police Office. Ang i-maintain namin yung dapat matatag kami kung ano yung role namin dito sa Davao City. Ang role namin dito is to protect, especially sa mga kabataan natin na nakikita natin ngayon nga sila yung ginagamit sa pagbibinta ng illegal drugs. So kami humingi kami ng tulong sa community para maintain natin yung sa mga accomplishment namin. Though hindi man totally mawala ang illegal drugs, at least ma-minimize at saka yung mga nabibinta is ma-aresto natin. No comment on that, sir. But the Davao City Police Office, under the command of Police Colonel Hansel Marantan, wala kaming sir, mga ganyan na grupo na pumapatay na involved sa illegal drugs. Ma'am Tuason, good morning. Huwag kang sumatay sa... Ma'am, update ta atong na-hit and run dito sa may Sandawa, Makator Highway. Atong na-hit and run sa SUV. Namatay man to, ma'am. Captain. Yes, sir. Regarding atong sa na-hit and run, sir, going paghihapon ng pagpaningkamot sa atong traffic enforcement unit sa pag-identify sa driver sa mga SUV, sir, and then guwan patawag sa mga CCTV sa kopya pag katong plate number para ma-locate nato ang tag-iya o ang driver atong SUV, sir. Yes, sir, nalingkamot ang ato ang traffic enforcement unit sir. Mga nang nagakuha sila og mga kopya sa mga CCTV karon nga possible na giagian sa SUV, sir, before na hitabo yung incident, sir. Yes, sir. Allowed, yes. Nasa guideline. Thank you, Don, Mark. Ma'am Hazel, ma'am, naabay... Sandali. Gusto ko i-clear. Sandali, sir, ha? Sir, katong last... Oo. Ang sa private, nasa discretion ng management. Okay? Nasa ilahan na. Ang Catholic. Murag public na siya. Dahil hindi ko dala ang ano ko eh. Tawagin ko, idol. Para maklaro kay basi nga simplang ko dere. Sir, Thank you. sumpay gihapon ana sir is ang atong concern is ang welfare sa itong mga security personnel. However, discretion sa mga private ang kung unsang orasa sila magsirado. And since we will be deploying personnel sa mga private, dili ba unsa na medyo luoy itong ma-deploy na magbantay sa mga private na cemetery than dito sa public na specific time na mag-close. Thank you. Actually, during our coordination meeting, ako nagipagawas. Yung ko luoy ni ang nasa private. Mag-ingon ka private nga, magpa-overnight kami, well, naagid mo din ha. Diba? Overnight. So, meaning to say, dili ko ma-pull out ang security. But then again, we encourage the security units na ma-assign din ha to have their shiftings. Nasa diskarte na to nila. Para at least, fresh permi ang trupa.
So, ang usa dito nga ato gina-encourage sa ila na magkaroon sila ng shifting sa ilang duty. Well, wala tayong mahimo kay call of duty. Yes. Kay may tao. Pero aware na ang ato ang mga security tanan-tanan. Thank you, sir. Ma'am Hazel. Ma'am, nabay data as to pila ka kaso nato sa nisukol during police operation this year. Kasi namo ginabantayan nga murag wala kaayo tay unsa na, wala kayo tay insidente sa mga nanukol compared sa previous years. Yes sir, natay data ana sir. No? Actually, daily ang ato ang paghatag sa operation ana sa Public Information Officer. I-post na ako sir ang ato ang accomplishment from January to present. Apin na diha ang died during police operation. Sige po. Yes. Okay, thank you. Regina King? Lolo. Yes, sir. Balik na sa ato ang military and sa ato ang sir. Sir, regarding niining sir, naba mo'y action gihapon karon na kalabot niining mga NPA nga nagapadayon gihapon og recruitment o nag-recruit og mga tao. Of course, no, I think always form part of our strategy. Tinatawag na itong prevention sa ilang inahimo para maka-recruit, no? As I've said a while ago, we have partners that are helping us, no, to ensure that ang ato ang mga kabataan na vulnerable sa recruitment, maging dig-on sila, no, to ma-promote sa ilahang yung tabag na continuous patriotism, no. We have the Youth Leadership Summit, we have the Youth for Peace movement also, and napod may ginatawag na engagement with the civil authorities sa kung asa, we encourage them to have an activity, you know, funded by the local government unit na kung asa it will promote the welfare of the youth, no, the vulnerable sector in the possibility of being recruited by the those who are planning to recruit. Sir, makahatag ba mo og data meaning kalabot ning recruitment sa mga NPA? We have data no, but it's not available now. But ang sila man good, no, it will always be on their plan to recruit, no, para ma-recover nila mga lost areas nila, ano, sa mo ang area of responsibility sa turnovers brigade. Generally, what they do, no, they are doing it in the Paraplang barangay, of course in the schools, because they have man good po ang mga kabataan nga nalaga makita, no, the students and the out-of-school youth who are staying in the Paraplang barangay. Sir, paano niyo ma-resolve, sir, ang mga pag-recruit ng mga, example, mga kabatanunan, siyempre? Of course, we have a long-term plan, no, to ensure another strategy that we have is to ensure na pamilya ligon, no, ang mga anak, no, maminaw sa mga advice ng mga parents, no. And it is actually a community, it is also a community effort, no, para sa sinabi ni Ma'am kanina, na just like security, it is a role of everyone to ensure na kaming vulnerable sector, ang mga youth, makakuha sila, no, bilis na ma-recruit, no, to engage the elected officials, other stakeholders, and including the media, no. Kailangan din yung tulong para ma-amplify ang mga effort na mas ma-shield nato ang mga kabataan ng mga. Okay, thank you, sir. Last question, Joel. Napaki-question, well? Kung wala na, okay. So, wrap up na po tayo. Maraming salamat sa ato ang mga guests na naakaroon din sa ato Davao Peace and Security Press Corps. Mangayo na lang tao ga parting shots. Unahon na to, si Ma'am Hazel, tuasong ma'am. Yes, ma'am, daghan kayong salamat, ma'am, no? O gunta, mahuman ang Hondas 2024 nga hapsay, malinawan. Walay masulod sa prisuhan, ma'am, unta.
no, regard sa ato ang pag-celebrate sa Onda 2024 na may ano ma'am no, dili lang sa cemetery wala, do sa gawas lang na yung mga incident like last year tungod sa kahubog na yung sinumbagay. Sumulan na pero sulod sa cemetery wala. Okay, thank you ma'am. Sir Angel, Sir Angel, parting shot sir, o mga mensahe pa diha? Idol, kinila ang tubag. Ang Catholic Cemetery is a public, pero iya na kadayosisan. Walay jurisdiction ang city government of Davao. Klaro. Para katulog ka. Pati ako. So, pwede sila mag-beyond 8 p.m. Okay, nasa discretion na po namin. Okay, Sir, sa mga mensahe sir? mensahe. Opo. Again, thank you very much sa inyo pag-invite. At least napaabot na mo sa mga tao ang mga guidelines na importante kaayo. So ako gyapon ginauhag ang partner namo sa PNP na kung pwede i-cascade yun nila ang guidelines sa baba para smooth sailing ta. Pag start ugma hangtod mahuman, dire-diretso kita. Okay, so daghang salamat sa inyo ha. Thank you kaayo, sir. Wow, di ba? Salamat kaayo. Salamat kaayo. Salamat kaayo, Sir. Okay kayo, sir, no? Okay kayo. Nag-relate ka na. And of course, Brigadier General Ronnie Babak, sir. Thank you kayo, sir. Once again, no, gusto lang magpasalamat for giving me the opportunity to be here today, no, especially to Ma'am Ruth, for me also to maisulti, no, ang mga plano, ang update sa area of responsibility sa First Brigade, no. So, in behalf of my division commander, Major General Alan Hambala, who celebrated his birthday yesterday, no, daghang salamat, no, sa inyong suporta sa First Brigade. Mayong buntag kanina po. Thank you po kaayo. Thank you kaayo. Salamat kaayo. Salamat kaayo, Brigadier General Babak, sir, for being here. And I hope magsundan pa, sir. And congratulations sa accomplishment sa 10 offers. Thank you, sir. And mabuhay po tayong lahat. Salamat sa mga nagabot din. Tapos sa Ma'am Hazel. Yes, maayong ka natin tanan. God bless us all. And let's keep safe po. Thank you.